Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na binaltahan nga ni Senador Bato de la Rosa itong si Senador Raffy. Matapos nga ang matinding bangayan sa Senado ay talagang naglalabasan nga ng totoong ugali at nagkakaroon na rin ng matinding bakbakan. Dito nga natin mapapansin at makikita kung sino nga ba talaga ang nagsasabi ng katotohanan at may tinatago ng kanilang mga kabuluhan. Maraming netizen ang tila naantig kay Bato de la Rosa at may kumampi nga rin kay Senador Raffy Tulfo sa kanilang mainit na bangayan at nakisawsaw pa itong si Tuto Soto. Kaya naman talagang magkakaroon ng matinding bakbakan. Dito natin mapapansin na sana ipapubliko ang bangayan na ito at malalaman ng taong bayan ang kanilang tinatagong mga baho at mga lihim. Ayon nga sa maraming netizen na ito na ang pagkakataon para makita natin kung sino nga ba talaga ang tunay na naglilingkod sa bansang Pilipinas. Maraming netizen ang nagsasabi na talagang nagtago nga itong si Senador Bato de la Rosa at nagulat ang lahat nang bigla siyang magpakita sa Senado. Ayon naman kay Senador Bato de la Rosa na talagang hindi niya na lamang masikmura ang kabalbalan na kanilang ginagawa kaya haharapin niya ang lahat ng pagbabatikos at mga akusa laban sa kanya. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Yun. Hindi yung pag-impeach kay Vice President Sara, hindi rin yung pagpapalit ng liderato sa Senado. Nako. Ang malaking balita ay yung NBI. Di ba? Kung naging successful ang NBI na nakuha si Senator Bato, nadala kung saan o nadala sa dahig, wala nang chance ang minority na makuha ang liderato ng Senado. Kasi nga, ang bilang would always be 24. Ang kailangan would be 13. So very decisive talaga ang physical vote ni Senator Bato de la Rosa. At dahil nakaboto siya, nagkaroon ng change ng leadership ang Senado. Pero ang naging issue naman ay yung how the NBI handled the situation ng tangkang pag-aresto kay Senator Bato. Yun ang naging istorya. Can you imagine NBI agents na i-involve ng pambubugbog sa loob mismo ng Senado at yung pagkuha ng taong binugbog at dinala nila sa kanilang sasakyan? I mean, ngayon lang ako nakakita. Siguro may mga ganon, pero ito may footage talaga eh. Siguro may mga ganon sa ibang pagkakataon, pero not this brazen, no? In front of the cameras, in front, di ba? Di ba? Hindi na ba pwedeng pag-usap-usap? Hindi na ba pwedeng pag-usapan muna bago gumamit ng puwersa? Kung hinaharangan kayo, di kinausap niyo sana. Because, kaya yata sila hinaharang kasi nga, ayaw ko kung kinontempt na sila kahapon. Kasi there was a motion to hold them for contempt. Di ba? Pero, lalabas sila, hindi sila pinalalabas. That's the story. Ngayon ang nangyari, binugbog nila yung humarang at according to reports yan, at dinala nila sa sakyan. At kitang-kita naman na binitbit nila, di ba? Yung tao papuntang sasakyan kahit nagpupumiglas. And then, the NBI director, alam mo, for the first time, yung NBI director is the most hated person in the Philippines. Alam mo yung first time yan eh. Usually pag NBI director respected yan, usually hindi nga nakikita yan eh. Hindi nga sila nakikita, di ba? Very seldom are they in press conferences and very seldom silang nakikita, di ba? But ito is very visible everywhere. Tapos kahapon, dahil nagkasigawan, nagkahamunan,
lumabas na naman yung ugali. Napapatol sa mga hecklers, di ba? I mean, inagaw nila kahapon yung atensyon ng publiko. The NBI did it all. I think this is about time that people will speak. The NBI is the most respected law enforcement institution in this country. Pag kumilos na yung NBI, integrity is there. Pag kumilos na ang NBI, credibility is there. Pero ang tanong ngayon, mayroon pa ba ganun ngayon habang si Bongbong Marcos ang nakaupo? I mean, kayo, ano sa palagay nyo? Dahil ako, I have certain doubts, but I know a lot of them. Their personality is beyond reproach. I mean, talagang mahuhusay at mababait naman yung mga yan. I think there is only pwede ko bang sabihin, it's the leadership. Kaya sila parang ganito ngayon. Is it their focus ay napunta sa politics more than criminality? Well, it's for us to see in the coming days. But for now, the evidence is there. Footages are there. And public opinion is there. You will really know that the NBI now has slightly loosened its grip on integrity, credibility, at yung trust ng taong bayan sa kanila bilang the premier law enforcement agency ng Pilipinas. Sayang ang bayot. Alright mga ka-reaction, kung hindi po nakatakbo si Senator Bato de la Rosa, baka si Tutasen pa rin ng Senate President. Wala pa ring majority at si Bato de la Rosa ngayon ay on the way na sa dahig. Pero dahil si Bato de la Rosa ay trained bilang isang Philippine PMAers, kaya niya pong tumalon-talon-talon sa mga hagdan. Kaya niya pong tumalon-talon sa mga hagdan, mga kareaksyon. Dito merong isang dito, yung tabing niya mukha, panoorin natin. Run! O yan. Run! Ayan, patawa-tawa to, mamaya paiyak-iyak na to. Tingnan niyo. Run! Oh. Run! Oh. Run! Oh. Oh. Hello! Oh. Run! Oh. Run! Run! Temple run, ma'am. Temple run. Oh. Diba? Temple run daw. Maya-maya, paiyak-iyak kayo niyan pag wala na ng mga impeachment. Alright, Reaction TV Beans, nagbabalik reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga kareaksyon. Ako po mga kareaksyon, palagay ko dito sasabit po si Tutasen. Sasabit po siya. Dahil po alam po ninyo mga kareaksyon, kumanta na po yung Sergeant at Arms. Ito po mga kareaksyon. Kumanta na po yung ito mga I love Coke, I love Pepsi. Bahala kayo sa buhay nyo kung anong gusto nyo. Pepsi, Coke. Ito mga kareaksyon, kumanta na po yung Sergeant at Arms. Ano po sabi ng Sergeant at Arms? May 11. Office of the Sergeant at Arms. As directed, herewith is the sequence of event as to the reported assault on Senator Ronaldo de la Rosa. No, ito po siyempre magsasabi po ng totoo itong Sergeant at Arms. Hindi ko po alam kung ang sulat na ito ay verified. Nakita ko po ito sa internet at nakataki po yung pangalan ni AFP retired, sino man yan, Sergeant at Arms. Ito po mga kareaksyon, babasahin po natin. Pag totoo po ito, nako, sasabit po dito si Tutasen mga kareaksyon. Yung paborito niya, Pepsi. Niloko niya asawa niya, di umano, may asawa siya sa Canada, hindi ko alam, basta may tinotorjak siyang iba. As directed, magsorry ka kay Helen Gamboa, walang hiya ka. As directed, herewith is the sequence of event as to the reported assault on Senator Ronaldo de la Rosa earlier this morning. NBI
NCR Chief Attorney Dongalo paid a call to the undersigned to coordinate an arrest order. As per agreement, the supposedly arrest should be effected when the warrant of arrest is presented as per guidance of the former Senate President Vicente C. Soto III. On or about 2 p.m., the warrant of arrest was shown to the former Senate President in the presence of the undersigned, but copies were not allowed to be distributed. Nako, putang ina naman yan, tutasen. Isa ka palang traidor sa kasama mo siya sa Senado. Alam mo pala, naku Kagulo po. kami sa Senado dahil hindi maintindihan kung bakit pinapasok yung mga NBI. Anong papel nila? Sino nagpahintulot sa kanila? Sinabi ba nila kung ano yung pakay nila? Bakit sila nagtatambay dito? Sinabi ang Senador Bato. Tapos, hindi namin talaga maintindihan. Andito pa rin, nakatambay pa rin. Pati yung bossing nila. Yan si Attorney Matibag, na galing sa PDP. Ano man papel niyan dito? Anong ginagawa nila? Magsiserve ba sila ng arrest warrant? Meron ba silang court order? Ano bang ginagawa nila? Sila na ba ngayon ang sheriff ng ICC? Ano ba ang papel na ginagampanan nila? Etong masaklap. Yun. Nakagulo kami rito. Bakit yung NBI pinaligiran kami? Tapos sasaktan yung mga kapwa senador. Ang akin ngayon, may nagbabalita dyan sa itaas sa opisina ni Senate President Tito Soto Nako. na sila ang nagpakain dyan sa mga NBI. Pinapasok nila, pinakain nila, nagtambay sa opisina ng Senate President mismo kasama ng OSAA o di kaya yung security ng Senado. Anong Nako. sistema yan? Sila mismo nagpapasok para dakipin ang isang senador? Nako. Anong klaseng Senado to? Utangin na, tutasen, sasabit ka dito. Walang hiya ka. Ano sabi ni Tutasen, mga kareaksyon? Ito po sabi ni Tutasen, ha? Ito sabi ni Tutasen. Isa pa ho ang Teka lang. Ito po yung sabi ni Tutasen, mga kareaksyon, ha? Ito po yung sabi ni Tutasen. Ano po sabi ni Tutasen? Ito. How are you, sir? Sir, did you expect this? Ito. Ito po yung sabi ni Tutasen. Ito po ang pinaka masasabi nating katarantaduhan ng isang taong tarantado na ipagkakanulo niya ang kasama niya at para lamang hindi matanggal. Siyempre, kung hindi po nakaboto si Bato de la Rosa, ay 12 lang at hindi po matatanggal itong si Tutasen. Kailangan po nila ng 13. Kailangan po nila ng majority bago po matanggal ang isang Senate President. Ngayon, mga kareaksyon, kasi si JB, hindi siya bumoto eh. Kung bumoto si JB, sana, hindi na kailangan si Tutasen. Hindi bumoto si JB. Ito ang pinakamasaklap dyan, mga kareaksyon. Ang pinakamasaklap dyan, gagawin ang lahat ni Tutasen para lamang hindi siya matanggal sa pagka-Senate President. Nagkaroon pa po ng habulan eh, di ba? Nagkaroon pa ng wrestling, sabi nga ni Senator Bato. Hinabol si Senator Bato. Mantakin po ninyo yan, action. Ginawa lahat ni Tutasen para hindi matanggal sa pagiging Senate President. At itong si Bato de la Rosa, kung hindi po siya umabot at nahuli, at baka sakali sa oras na ito, ipalipad na siyang paputang dahig, ay mga reaksyon, ang Senate President pa rin itong si Tutasen. Nako, mga kareaksyon yung sinasabi natin. How are you, sir? Sir, did you expect this? Are Good. you We always expected. You know, I've been here for a very long time. I have experienced this around 6 times. Ito po, ganito po kasi nungaling ang inayupak na mahilig sa Pepsi na ito. From 1992 to the present, yung palit-palitan namin. So, as I said, we serve at the pleasure of our peers. So, there must be a plan or something. Or maybe God has a different plan. Sino yung God mo? Yung demonyo. Oh, yung God mo yung demonyo. Anong plano ng demonyo? Sirain yung Pilipinas. Ikaw yung gagawin niyang instrumento. Wag na lang. Dahil nakaupo na itong si Cayetano. O, tuloy. Pero how do you feel because of the We leave it that way. Is this because of the impeachment, sir? Yung nangyaring palitan ng liderato? Probably. Probably. That's a very strong possibility. Because Gigil na gigil din po itong sa impeachment. Ang ginagawa nilang dahilan, kaya nasibak siya. Kaya nasibak ka kasi yung direksyon ni Pinky
yung macho lalaking lalaki period, hindi niya tinatawag yung dapat tawagin. O, gigil na yung taong bayan sa flood control. If I were Senate President, once the House approves the articles of impeachment and sends it to us, I will constitute and convene the impeachment court tomorrow. Tomorrow. May tampo ba kayo, sir, doon sa iba? Hindi naman. Naintindihan ko rin sapagkat may mga kanya-kanya silang agenda. Agenda. So, You weren't surprised at today's happening? Like, not you really. You were Not outside. really. I Not was really. kind of expecting it because we've been hearing talks a few days ago. So, Sir, tama, hindi ko kinausap sa office nyo kanina. hindi. So it was the first time na narinig yung may numbers na. That's why I did not resign. You know, I accepted the motion to declare all positions vacant. Kasi wala nung usual na ginagawa namin. Sir, paano na ang impeachment yan, sir? Sir, what will happen? Hindi raw siya nag-resign kasi hindi ka pagre-resignin, sisibaking ka. Sisibaking ka, hindi ka pagre-resignin. Now to the impeachment process here in the House. I better Senate. ask the newly elected Senate President what he will do with it and the rest. Basta sa amin, we will still continue with the work. We will insist that the impeachment articles once submitted to us be taken up. Sir, may pinakawala kanina si Senator Bato na Yun. pinagyan daw siya. Pumasok dito. Meron kayong information doon? Wala akong alam. Wala, narinig ko lang merong kakagulo sa likod. O, wala daw siyang alam. Pero ang sinabi po ni Senator Amy Marcos, pinakain pa ng animal na to doon sa opisina niya. Dumiretso pa sa opisina niya kasama yung OSA. So, pero anong information sa inyo? May nagsabi na darating siya. So siguro, baka merong mga pumipigil sa kanya or baka merong may kalay yung sinasabi ng ICC, DILG, whatever, I don't know. I don't know daw. Huli ka, Brad. Kumanta na, meron ng written statement. Yung resignation niya, meron yung report. Ibinigay sa'yo yung warrant of arrest. Maiimbestigahan ka. Huwag ka mag-alala. Sir, I don't know about that issue. Sir, wala kayong idea sa mangyayari ngayon na magpupugita o may narinig na talaga kayo? Okay, well, more or less, once you are Senate President, you must always expect it. Ganun talaga yon. You know, sometimes loyalties, friendship, usually a Senate President is of no moment. You must have your back ready all the time. Does it sadden you? Does it sadden you? Or disappointed? Not really, you know. Masakit siya, Basta, sir. hindi, sa akin kasi, basta ganun, God has a different plan. Pero I think, may iba siyang gusto mangyari You will, na para wag akong maipit o mapahamak. you will be back. Wag daw siyang maipit o mapahamak. Ibig sabihin, meron siyang alam na pwede siyang maipit at mapahamak. Yung ba yung... Ibig sabihin, pwede siyang maipit at mapahamak. Lumabas na rin sa kanyang bibigyan, Kasi nabanggit din ang pangalan niya dun sa 18 Marines. Minority leader to speak. I will ask my peers. Pero sir, Most probably, let's wait for the motion. Pero sir. Pero ito, live na sa DCWB. Pero ito, sir, sa tingin niyo talaga para maharang yung pagkukundi ng Senado bilang impeachment court. Wala kayong possibility yan. Malaking possibility yan. Malaking possibility yan yung impeachment. Wala na, Bongbong. Tumakas ka na. Hawaii! Hoy, tamba. Di ba sabi mo, kakanta ka? Kumanta ka na ngayon pa lang. Nagkakagulo na daw po sa Malacanang mga reaksyon. Hindi na po alam kung sino yung sisisi nila. Si Matibag daw talagang walang hinto tumatawag. Putangin na mo, Matibag. Ba't hindi mo na-arresto yung Mainang klase ka, Matibag. Walang hiya ka. Wala ka kay Tory. Hindi ka marunong. Dapat nagpaturo ka kay Tory para mangidnap.
Oo, di ba mga kareaksyon? Oo. Very strong possibility na yun. Anong reason behind the post? Tingin ko, O, tingin ko. Ano nakikita niyo changes dun sa takbo ng impeachment? depende, hindi natin masabi ngayon kung paano ang strategy. Pero We will insist that the Constitution be followed by the Senate. so what will become of the Senate, sir, kung hindi matuloy ang impeachment trial o walang impeachment court? Nakakahiya sa taong bayan kapag Ikaw ang nakakahiya sa taong bayan. Tuta ka ni Martin Romualdez sa ni Bangag. Tamang maleta ba nung 2025 election midterm? Tamang maleta? Tamang maleta. pagka nagkagano ng Senado. Pero sa party niyo, sir, ipupush niyo pa rin kung ano yung unang nailatag ninyo. Oh, yes, I mean, Thank you, SSP. Oh, di ba? Tamang maleta. Wala yung katutahin. Isa kang malupit na protektor. Uy, tatawagan ko yung Malacanang. Hello, Malacanang, putang ina. Patakasin nyo na si Bongbong Marcos. Hawaii, diretso doon. Dahil si Tambaluso sa awit na, and now the end is near. Umanda ka, Bobong! Layas! Oo, di ba takas? Kagulo kami sa O, di ba mga kareaksyon ako? Ito pa. Dapat managot si Senator Soto sa nangyari. Nako, bakit? Pati yung Sergeant at Arms. Nako! Kasi pinapasok nila yung mga taga-NBI. Si Trillanes, talaga naman pwede siya dahil former senator siya eh. Kaya yun ang ginamit na excuse. Diba? A former senator should always be accorded courtesy when visiting the Senate. Siyempre, former senator yan eh. Pero, ginamit nila yung tradition na yan para magkaroon ng pagkakataon ng NBI na mahuli si Bato de la Rosa o maharang si Bato de la Rosa. If they will be able to arrest de la Rosa, if de la Rosa was not able to attend, hindi magkakaroon ng change of leadership sa Senado. Yun ang strategy ni Soto. Oh, di ba? Napakaitim talaga ng kaluluwa ng putang ng Wambol University na ito, mga kareaksyon. Gagawin niyo po lahat para hindi matanggal bilang Senate President. Ipapakidnap niya si Bato de la Rosa. Kidnapin niyo si Bato. Pag nakarating yan, takbo, Bato, takbo. Bilisan mo, bumoto ka. Takbo, Bato, bilisan mo. Reaksyon. Bumbong, layas. Lipad ka na pa Hawaii, Brad. Bilang ng maliligayang araw ninyo. Pero hindi nangyari. The gods did not favor them because, evil does not triumph, especially if the good men are doing something to defeat it. Kaya, mahirap yan, sir. Mahirap yung ginawa mo na yun, pero kailangan mo managot. Kailangan mong sagutin kung bakit mo ginawa yun. Di ba? So, alam mo naman yan, mababatas ka eh. Sabi mo nga, 5 terms ka na, kaya veteranong-veterano ka na. Pero habang nasa twilight ka na ng iyong karir, parang iba ang tinuturo mo sa mga bago at aspiring na mga senador. Sayang ang bayot. Bulaga. Ang balita, nandito silang lahat, pati ang head ng NBI. Anong ginagawa nila rito? Huhulihin ba kaming lahat? Sabihin lang totoo. Nandito pa rin kami sa Senado at nagkakagulo pagkat mukhang hino-hostage na kaming mga senador, ibang usapan na to, para bumoto at paltan ang Senate President. Dahil nga, hindi na nasusunod ang batas, ang tradisyon, ang kalayaan ng Senado, talagang eto nga, nagpumilit kami na magkaroon ng sapat na boto para piltan ang ating liderato dito. Ngunit ang nangyari, mukhang
Sinaktan pa si Senator Bato. Hindi nga namin maintindihan kasi sa totoo lang, nung hindi siya pumupunta, sabi ng lahat, bakit nagsisweldo, hindi nagtatrabaho. Ngayon naman napapasok, sasaktan, hinabol-habol, tinakel, rinesel, talagang hinabol sa hagdan. Hindi tama yan. Nasa sesyon ang Senado. Galangin ninyo. At walang papasok dito kung walang pahintulot ang security ng Senado. Ngayon, todo-todo pumasok ang NBI, pati ang bossing ng NBI, binawagayway ni Senator Trillanes ang ICC warrant of arrest daw, na ano ang papel niya, hindi ko maintindihan. Siya ba ay sheriff ngayon ng ICC? Ganun na lang ba? At tayo talagang wala ng korte, wala ng batas, wala na sinasang-ayon. Ano ba talaga ang nangyayari? Ngayon, ang sabi nila, nandito na ang mga kapulisan para arestuhin si Senator Bato. Ang balita, nandito silang lahat, pati ang head ng NBI. Anong ginagawa nila rito? Huhulihin ba kaming lahat? Sabihin lang totoo. Ano ba nangyayari? Talagang bang tinake-overa na ng Pilipinas, ng ICC, at naging sheriff na silang lahat, pati si Senator Trillanes? Hindi tama yan. Usurpation of authority, walang karapatan na mag-deliver ng warrant of arrest. Kailangan dalhin sa korteng Pilipino yan. Pilipino ang pinag-uusapan. Pilipinas ang mga naganap na sinasabi. At hindi ko maintindihan. Violation talaga yan. Hindi pwedeng harangin ang isang senador na papasok sa trabaho. Criminal din yan. Crime din yan. Hindi pwede lahat yan. Kaya nagtataka kami sa nangyayari dito. Mukha kaming hino-hostage, naka-lockdown kami, pinaligiran kami ng NBI, CIDG, kapulisan. Anong kalokohan to? Di ba mga ka-reaction, ang ginawa po nila kahapon, ay babalikan lang natin, kung nakidnap si Bato de la Rosa, kung nakidnap siya, nako, si Tutasen pa rin ang Senate President. Yan po masasabi ko dyan. Ito po, kausapin po natin exclusive si Senator kung anong kanyang mensahe sa mga kababayan natin na gusto pang pumunta dito sa Senado. Ako'y nakikiusap sa inyo, aking mga kababayan. This issue is no longer all about Senator Bato. This is all about the Filipino people. Ang ating soberenya ay napakahalaga. Kailangan natin itong maprotektahan. So, mga kababayan ko, ako yung humingi sa iyong suporta. Sana nanawagan ako from the bottom of my heart. Habang hindi pa nakalabas ng desisyon ang Supreme Court sa mga petisyon na aming sinubmit sa kanila. Sana andyan kayo para suportahan ako na sana walang mangyaring violenteng pag-aaresto habang wala pang Supreme Court na desisyon. Ako'y nakikiusap sa inyo. Sana tulungan niyo ako. Yun lang ang aking pag-iusap talaga. Ako, i-dedicate ko ng the rest of my life serving this country. Nagsimula ako, naging kadete ako ng PMA. Yung buhay ko nung second lieutenant ako sa Philippine Constabulary, grabing dinaanan ko. Hanggang ngayon ba naman, na senador na ako, ganun pa rin, puro action, puro test, puro trials, puro... Grabe. O sige lang, siguro, sinadya yan ni Lord. Lord is not punishing me because I have sinned. Lahat ng ito ay trials ni Lord to test my faith unto Him. Yan ang alam ko. So, sana tulungan niyo ako. Yun lang ang pag-iusap ko. Please, punta kayo dito sa harap ng Senado para ipaglaban natin anong tama at anong dapat sa sambayang Pilipino. Salamat. Thank you. Salamat po. Ayun po, nanawagan po si Senator. So mga kababayan, nasa kamay na natin. Binigay niya na yung kanyang sarili dito upang ipaglaban ang ating bayan. Nasa kamay na natin kung tutulungan din natin siya, mga kababayan. Laban. Naramdaman ko po yung mga reaction, alam nyo. Nananahimik na, nagtatago na nga yung tao eh. Lumabas. Lumabas para matanggal ang isang demonyo. Diyan sa Senado, ang namumuno, para mailagay mga ka-reaction ng isang Alan Peter Cayetano, na kung saan, talagang expect na po natin rule of law. Senador Marcoleta, rule of law yan. Grabe to si Matibag, hindi na nire-respeto talaga ng taong bayan. Umalis ka na kasi dyan, Brad. Wala na.
Pero natin yung mga kababayan sa pagitan ng dating Pangulo. Si Rodrigo Romualdez. Yan sumo ng TV5. Sir, kasama po kayo dito, sir. Yes, of course, kasama po ako at membro ako ng hakbang ng maisog na patuloy na lumalaban kontra korupsyon. Sir, ano ang panalagan natin o anong dahilan kung bakit tayo nagtulungan? Kaya po kami nandito para suportahan ang ating senator na si Senator Bato de la Rosa at kami ay hindi kumabayan. Na-arrestuin siya ng NBI dito mismo sa loob ng Senado at hindi namin papayagan yung nangyari dati nung nakaraan na ginawa nila sa ating Pangulo si Rodrigo Duterte na inidap nila nang wala man ng pagliliti sa ating bansa. Directly dinala nila sa ibang bansa. So, hindi kami ulit papayag na mangyari yun sa kay Senator Bato de la Rosa. Sir, willing ba kayo mag-stay over? Yes, of course. Mag-i-stay po kami dito mga kababayan. Hanggat nandito ang NBI, pati ang mga pulis, mag-i-stay din po kami dito ang taong bayan dito mismo sa harap ng Senado. So, ayun, maraming salamat po, sir. Yes, thank you. Eh mga kababayan, nagwala si Matibag mga kababayan. Huliin nyo, sabi ni Matibag at nagwala siya mga kababayan. Bakit hindi sana nabili sa mga tao? Tayo po ay mga Pilipino, hindi para mag-away-away. Hindi natin dapat ito ang mangyari sa ating bansa. Lapit tayo mga kababayan, lapit tayo. Nako, Matibag. Villanueva is recognized. Mr. President, Dito po, bago po yung sakuna dito, tignan po ninyo yung ulitin ko ito, tignan po ninyo yung reaksyon ng pagmumukha ni Tutasen. asartalo po dito si Tutasen. Nagulat po siya, nabigla po siya. Dahil si Bato de la Rosa ay biglang lumitaw. Hindi po siya nakidnap. Is recognized. Mr. President, may I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President? Hindi lang yung Senate President, ha? All seat. Vacant, all seat. What does the majority leader say? There is a motion to declare all positions vacant in the Senate. Mr. President, under our rules that takes precedence, we'll have to vote on it. We'll ask for a roll call vote for the motion of Senator Joel Villanueva. So a roll call vote is in order. The Secretary will conduct a roll call. Senator Francis Pangilinan is recognized before. Because once we start the vote, we cannot recognize Mr. anyone. President. Just a clarification as to seats or positions. Are we speaking of all positions? The motion is all positions vacant. By Which positions? Just for the record, Mr. President. All positions of elected of the leadership. Okay. Thank you. Thank you, Mr. Ang hirap pong ipaliwanag sa isang tao ng saging lang ang laman ng utak. Sinabi na nga all position nagtatanong ka pa. Alright, the Secretary will conduct a roll call vote. The motion is to declare all positions vacant. A vote in agreement is a yes, and a no for the other side. You go ahead. Roll call of members. Honorable Senator Aquino, Senator Cayetano Alan, Senator Cayetano Pia, Senator De La Rosa, Senator Ejercito, Senator Escudero, Senator Estrada, Senator Gatchalian. Excuse me. We cannot hear the votes of the people. Please rise. Please rise daw, please rise, tumayo. Walang tumayo. Rise and say your vote. Yes, sir. Yes, sir. Ulitin mo. Ulitin mo. Roll call of members. Senator Aquino, Senator Cayetano Alan, Senator Cayetano Pia, Senator De La Rosa, Yes. Senator Ejercito, Senator Escudero, What? Abstain. Senator Estrada, Senator Gatchalian, Senator Go, Senator Hontiveros, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Ligarda, Senator Marcoleta, Senator Marcos,
Senator Padilla, Senator Pangilinan, Senator Tulfo Erwin, Senator Tulfo Rafi, Senator Villanueva, Senator Villar Camille, Senator Villar Mark, Senator Subiri, Senate President Soto. No. 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 Ay. Talo. Bilagin mo. Talo. Talo o panalo? Bilagin mo, baka nagkamali ka. Bilagin mo! Bilagin mo! Isa, dalawa. Isang bagsak. Dalawang bagsak. Bilang. Isang bagsak. Ano? Dalawang bagsak. Tumuto ka pa. Tumuto ka pa. Isang bagsak. Dalawang bagsak. O, tumuto ka. O, isang bagsak. Dalawa. Tatlo. Aba, tumuka pa. With 13 affirmative votes, O, yun. 10 negative votes, and 1 abstention, the positions in all the positions in the Senate is hereby declared vacant. O, nagsarili na. Kinatay na yung sarili. O, bay ka na. Tayo, alis. That, Mr. Alis, President, tayo. may I move, therefore, to nominate Senator Alan Peter Cayetano as the new Senate President. O, malis ka na dyan. Meron ng bago. Are you designating me as the presiding officer? Because I am, the position is already vacant. I think you must elect somebody O, to take the position. o, elect.